umaga po. Mga kapatid, kapag nagsimula ni Lord ang kaniyang public ministry, nagumbisa na siya sabihin sa mga tao, malapit na ang paghahari ng Diyos. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, ang mga tao maging bahagi ng kaniyang kaharian. Pero sa pamamagitan ng mga readings na narinig po natin dito sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 12, ganun din ang aklat ni Propeta Sofenias at ang mga bagay na narinig po natin, ang mga sinabi ni Pablo, itong mga Kristiyano, taga-Korinto. Sabihin ng Panginoon sa atin lahat, ano talaga ang kaniyang standard? Ang standard ng Panginoon hindi katulad nitong mundong ito. That is why, mga kapatid, ang ating pagninilay para sa ito, Santa Misang ito, para sa kaniyang kaharian, sino ang kaniyang pipiliin? Ang pipiliin ng Panginoon, mga kapatid, para sa kaniyang kaharian, pwede tayo makita na ang marami mga bagay. Pero let me limit to 3 symbol points. Sino talaga ang pipiliin ng Panginoon para sa kaniyang kaharian? Una po ay, mga kapatid, ang mga mapagpakumbaba. Ang mga mapagpakumbaba. Sinabi ni Propeta Sofenias dito sa unang pagbasa, ang kaniyang aklat niya, Kapitulo 2, mga kapatid, at sinabi po niya, ang mga tao mapapakumbaba na lalapi sa akin upang pasaklolo. Ito mga mapagpakumbaba, alam nila saan sila magtagbo kapag may problema. Kapag mga tao na tawagin natin mga kapatid, persecute us, ito sinabi ni Lord, alam nila. Ito mga mapagkumbaba, mga kapatid, hindi lagi na mag-iisip ganon, hindi po. Ang mga mapagkumbaba, alam nila ano talaga sila. Sa lahat, mga kapatid, ang mga tao, tinanggap naman nila o hindi. Pansinan nila o hindi, alam nila, nandyan pa rin ang Panginoon. Ano meron sa kanila? Ano sa kanila? They attribute everything to God. Sila po ang mga mapagkumbaba. Sila, mga kapatid, ang mga tira sa kaniyang kaharian. Kanina, sigurado lahat tayo, almusal tayo, no? Ano ba ang ulam natin? Siguro tuyo, Masarap naman ang tuyo, di ba? Siguro tinapa, na. Siyempre tuyo, hindi tayo kain ng lahat ng tandyan sa tuyo. Siyempre tanggalin tayo ang balat ng tuyo, di ba no? Siguro ganoon din sa tinapa, no? Ilagay tayo sa tabi ang tawag natin, ulo niya, tinik niya, then pundot, di ba no? Ang mga tira, di ba? Para sa ating mga waste yan. Ang mga di ko gusto. Para sa pusa, di ba na po? Ito mga tira para sa atin. Pero mga kapatid, ang tira para sa Panginoon, ang kaniyang kaharian ay ang mga mapagkumbaba. Ito rin sinabi ni Propeta Sofenias, mga kapatid, ang mga natira. So, ito mga tao na pipiliin ng Panginoon ang mga mapagpakumbaba. Amen? Amen? Pangalawa po ay, mga kapatid, ang mga mahihina. Sinabi ni Pablo, mga kapatid, sa kanyang sambayanan nandyan sa Korinto, no? Ang mga Korinto, mga kapatid, mga Griego, mga matalino, ang mga pilosopo, pero sino-sino lang nandyan sa sambayanan ni Pablo. Ang mga ordinaryo na tao tulad natin.
Tingnan natin ang mga pinili ni Lord bilang kanyang mga alagad. You know? Kahit nandyan ang mga Pariseo, kahit nandyan ang mga Saduseo, kahit nandyan ang mga kaparian, kahit nandyan ang mga eskriba, ang Panginoon, sino ang pinili ni Lord? Ang mga mangingisda. Di ba no? Hindi mga mabango, pero mga mabakong tao. Tingnan niyo mga kapatid, ang standard ni Lord no po no? Talagang iba talaga. Kung ako si Lord, talagang pinili ko na ang mga galing-galing. Di ba no po? Bakit ba mga kapatid? Sinabi ni San Pablo ito mga Kristiyanado ko Korinto upang mahihayin, ang mga magagaling, ang mga mahihayin, ang mga matatalino. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo na lagi tayo maghihina. Yung mga mahihina mga kapatid sa Panginoon ay laging makasala. Laging mahulog sa tukso. Bakit? Madali lang sila na magbangon. Ang mga magagaling mga kapatid, mga pride nga. Lagi tayong maging husga sa ating mga kapwa na mahihina. So ito mga kapatid, po, no? Hindi ibig sabihin na lagi mahulog tayo sa tukso. Hindi ibig sabihin na lagi makasala po tayo. Hindi po. Ito mga mahihina, alam nila saan sila tagbo. Alam nila nandyan pa rin ang Panginoon para sa kanila sa gitna ng lahat ng pagsubok sa kanilang buhay. Amen? Amen? So mga kapatid, ang Panginoon, ang pipiliin niya ang mga mapagkumbaba, pipiliin niya ang mga mahihina, ang pipiliin niya pa ang mga duka, ang mga aba. Narinig pa natin dito sa Ebanghelyo mga kapatid, sinabi ni Lord, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Sino ba ito mga poor in spirit mga kapatid? Ang mga pobre na? Hindi po. Tayo mga kapatid. Tayo. Dahil ang mga tao na, mga kapatid, sila ay dati total dependence on God. Total dependence. That is why mga kapatid, sinabi po tayo ang ating salmon tugunan, no? Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang Panginoon ang hari nila. So mga kapatid, hindi lang po sa kanila na total dependence nga sa Panginoon, pati kaya din ito mga detach. Mga detach. Ito, detachment mga kapatid sa kanila mga meron sa kanila. Ito ang sabihin ng Panginoon Yesus sa atin. Itong kalooban niya, sana lahat tayo ang maging bahagi ng kaniyang kaharian. Pipiliin niya mga kapatid, ang mga mapagkumbaba, ang mga mahihina, ang mga duka. Tayo po ang mga natira sa kaniyang kaharian. Kahit ang mga kapwa natin, di nila tayo pansin, di nila tayo magbigay ng tawag natin na ang mga position na that we deserve. Sabihin ng Panginoon sa atin, magala kayo at magdiwang. Bakit ba? Sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa kaniyang kaharian. Wala siguro tayo ang gantimpala dito sa kaharian ng mundong ito, pero ang kaniyang kaharian, sabihin ng Panginoon, malaki ang ating gantimpala. Sana lahat tayo maging bahagi ng kaniyang kaharian. Amen? Amen? Magsitayo po tayo lahat. Sumasambalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.